Mga kababayan, sa pagkakataong ito ay talakayin naman natin ang posibilidad na umusbong ang Bongbong Marcos and Sara Duterte tandem sa 2022 national election kung saan ay si Bongbong Marcos ang presidente at si Sara Duterte naman ang vice president. Sa tandem na ito, ang ating tanong sa videong ito ay nais kong bigyan nyo ng honest reaction based sa sinisigaw ng puso nyo. Kung kayo ay certified DDS or Marcos loyalist, dilawan, walang pakialam o kung ano-ano pang tag na ginagamit natin sa isa't isa when it comes to political point of view. Kung pabor kayo sa tandem na ito ay pindutin ang like, pero kung hindi naman ay pindutin ang heart. Ano nga ba ang chances na matupad ang tambalang ito? Ayon sa report ng Inquirer.net na ni-post noong September 24, 2021 na may title na Carpio Sees Sara Duterte Bongbong Marcos Tandem in the End. Ito ay isinulat ni Catherine Gonzalez. Reporter ay ganito ang ating sinipi. According to Carpio, a team-up between Duterte, Carpio, and Marcos appears to be the strongest team for the administration at this point. There is still a possibility and I think it is probable that it will be a team-up with Sara Duterte and Bongbong in the end because that would appear to be the strongest team and logically that will be the direction, he told the One Sambayan's online forum on Friday. Samantala, ayon naman sa report ng ABS-CBN na may pamagat na Bongbong Marcos' 2022 run with Sara Duterte out of the question for now. Ito naman ay sinulat ni Jermaine Punzalan, ABS-CBN News posted at September 24, 2021, 11:56 AM. Ito ang nakasulat at atin namang sinipi. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said while Duterte Carpio has all the opportunity to change her mind, the mayor typically stands by her pronouncements. Kadalasan naman si Inday Sara pag nagsalita, may isang salita yan eh. Marcos told online Friday News Forum. Usually when Inday speaks, he stands by her words. Iyang mga tambalan na yan siguro out of the question muna yan kasi wala na si Inday Sara, he added. Subalit hindi pa din talaga tumitigil ang mga tao sa pag-asa na tumakbo si Inday Sara as Bongbong Marcos running mate sa darating na eleksyon. Ayon nga sa mga reaksyon at opinyon ng mga tao, kapag natupad ang tambalang ito, tiyak na wala ng pag-asa mga kalaban dahil siguradong landslide win na iyan. Ano nga ba ang posibilidad na tumakbong Vice President si Sara Duterte? Ito ay nanggaling mismo sa bibig ng Pangulong Duterte ayon sa report ng pna.gov.ph na may title na Sara Definitely Out of 2022 Presidential Race, PRRD. Ito ay sulat ni Azer Parroca no October 10, 2021, 3:06 PM. Inday is definitely out as she has said earlier and for the repeated statements in so many, I think, interviews. She'd always maintain that she's not running. She was just true to her words. Ayon kay Pangulong Duterte, Inday is young and there will always be some opportunities in the future for her. Not necessarily the presidency, but one of those options in life, especially if you think of the imponderables of life. Di talaga natin malaman. We really don't know. Dagdag pa niya. Kung hindi presidency ang tatakbuhan ni Sara, ayon kay Pangulong Duterte ay ibig sabihin nito ay posible kayang Vice President? Subalit, ayon kay Pangulong Duterte na sinusuportahan si Bato as President and Go as Vice President, ito ang kanyang sinabi. We will go for Senator Bongo for Vice President and I'm also thinking of the capability of Senator Bato de la Rosa and he's a good man. He has the experience, he's a military man, and he garnered 19 million votes, number 5 in the senatorial race last 2016. So, whatever it is, the father's will, we will see. Sa report naman ng GMA News na may pamagat na Sara Duterte making late entry into 2022 presidential race a strong possibility. Fitch Solutions, sulat ni Ted Cordero, GMA News na naipublish noong October 12, 2021, 2:29 PM, kung saan ay nabanggit na posible naman
na tumakbo si Sara Duterte as president. Ganito ang nakasulat. We at Fitch Solutions believe there remains a strong possibility that Sara Duterte could still run for president despite not filing for candidacy before the October 8, 2021 deadline, Fitch Solutions said in its commentary. There remains a loophole in which Sara could still run, substituting for another candidate before the November 15 deadline, as Rodrigo did 6 years earlier, it added. Kaya maghintay pa tayo hanggang November 15 kung kanino may ipag-substitute si Sara, kay Bato ba o kay Go, para lang tayong naglalaro ng chess na iba't ibang uri ng opening. Kung ikaw ay naglalaro ng chess ay dapat alam mo ang basic kung ang hawak mong pyesa ay puti. Dapat alam mo ang King's Gambit, Queen's Gambit, Ruy Lopez at English openings. Kung ikaw naman ay nasa black, dapat alam mo ang Sicilian defense or French defense, Scandinavian at Slav. Mahalaga sa bawat chess player na maintindihan ang bawat strategy. Kung ikaw ay tatakbong presidente, dapat alam mo ang mga openings at mga defense mo. Tulad ng ginawa ni Pangulong Duterte noong 2016 presidential election, i-quote natin ang sinabi sa sunstar.com na may pamagat na Fitalvero, the president's chess game na inilimbag noong October 19, 2016 na sulat ni Noemi C. Fitalvero. President Rodrigo Duterte is a chess player. His moves are calculated. He knows the strength and weakness of his opponent. The chess game is not yet over. There are desperate moves in order to save the king. Watch very closely how some politicians have allowed themselves to be used as pawns. Tanungin natin, ano kayang chess opening ang ginawa ni Leni Robredo? Bakit tayo nakatuon kay Madam Leni dahil sila lang naman ang organisadong partido na pinagsama-sama niya ang mga malalakas na kandidato tulad ni Binay, Gordon, Hontiveros, Villanueva at Subiri. Idagdag pa natin si De Lima at ang mga iba pa. Hindi natin maikukubli na malakas ang kanilang pambato pero napakaaga pa para ilabas ang iyong alas. Ang politics ay hindi lang paglalaro ng chess, paglalaro din ito ng pusoy. Sa pusoy, di mo agad inlalabas ang iyong mga alas, maliban na lang na naglalaro kayo ng unggoy-unggoyan o perdegana. Sa ginawang ito ni Leni Robredo ay nakabuyang-yang na ang lahat ng malalakas na pangalan. Kaya nga nang nasabi ni Fitalvero, si President Duterte ay chess player. Calculated na niya ang lahat ng mga move at sa bawat move na yan ay hindi yan basta-basta magpapakita ng baraha. Hindi ba ngayon ay nag-iisip tayo kung sino kay Bato de la Rosa o Senator Bongo ang maaring ipang-substitute kay Sara? Sara's filing of candidacy for re-election as a mayor is the safest move para di mag-isip ang mga tao habang si Gordon at ilang mga kaalyado ni Leni na si Binay at Trillanes ay nagsani-pwersa na sa kabila ng kanilang mga awayan. Excited kayo? Ako, excited din kung anong chess game ang laro ni Pangulong Duterte at kinakabahan ang lahat ng kalaban kung sakaling magtuloy ang Bongbong Marcos-Sara Duterte tandem. Still, Duterte is the king and protecting the king is our priority at mismong hari alam niya kung paano depensahan ang sarili. Ngayon ay defense mode siya at wait lang sa kanyang attack. Kung pag-uusapan ay talino, strategy, opening, defense, utak at diskarte, sino ang lamang sa pagitan ni President Duterte at Leni? Alam niyo na ang sagot. Sabi nga ng isang FM radio station, kailangan pa bang i-memorize yan? Mga kababayan, para sa inyong opinion, huwag kayong mahiyang maglagay ng inyong mga komento sa ating comment section. At gaya ng ating ang nabanggit sa unahan ng ating video, kayo ba ay pabor na magkaroon ng tandem na Bongbong Marcos at Sara Duterte sa 2022 presidential election? Kung kayo pabor, syempre mag-like, pero kung hindi naman, di heart na lang para lahat tayo panalo. Magandang gabi po sa inyong lahat at
Shoutout po sa mga taga Saudi Arabia, sa mga taga Middle East at sa iba't ibang panig ng mundo at dito sa Pilipinas. Ito pong inyong lingkod, Viral Philippines. Salamat po.